Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal naming kasama sa kwentuhan. Handa na po ba kayong muling buksan ang inyong mga puso at isipan sa isang panibagong paglalakbay na susubok sa ating pangunawa tungkol sa pag-ibig at karangalan? Sabi nila, ang tunay na pagmamahal ay nasusukat sa mga bagay na handa nating isakripisyo. Ngunit paano kung ang kapalit ng pagtulong sa taong minamahal mo ay ang pagyurak sa iyong sariling dignidad? Hanggang saan ang kaya mong tiisin sa ngalan ng pag-ibig? Samahan ninyo ako at sabay nating tuklasin ang sagot. Ang malamig na simoy ng gabi ay banayad na pumapasok sa bahagyang nakabukas na bintana ng kanilang silid-aklatan. Ngunit para kay Hiraya Del Mar, ang tanging nagbibigay init sa kanya ay ang tanawing nasa kanyang harapan. Mula sa kinauupuan niyang antigong silyang yari sa Nara, tahimik niyang pinagmamasdan ng kanyang asawa, si Gideon Sinaglazaro. Seryoso itong nakatutok sa mga dokumentong nakakalat sa ibabaw ng malaking mesa. Ang mukha nito ay sinasalamin ng liwanag mula sa lampshade na nag-iisa nilang ilaw sa malawak na silid. Bawat kurba ng kanyang panga, bawat pagkunot ng kanyang noo, at bawat pagdaan ng kanyang mga daliri sa kanyang buhok ay tila isang sining na kabisadong-kabisado na ni Hiraya. 5 taon na silang kasal, ngunit ang paghanga niya sa lalaking ito ay hindi kailanman nabawasan. Sa kabila ng milyon-milyong yaman at kapangyarihan na hawak ni Gideon bilang CEO ng Lazaro Prime Holdings, sa loob ng kanilang tahanan, siya ay isang simpleng asawa, mapagmahal, maalaga, at ang sandigan ni Hiraya. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang tasang naglalaman ng kaping kanina pa niya tinimpla at walang ingay na lumapit sa kanyang asawa. Ipinatong niya ang tasa sa tabi ng mga papel nito. Gideon, mahinang tawag niya. Magpahinga ka muna. Kanina ka pa dyan. Tumingala si Gideon at ang seryosong ekspresyon sa mukha nito ay napalitan ng isang matamis ng ngiti nang makita siya. Hinawakan nito ang kanyang kamay at marahang hinagkan. Salamat. Mahal ko. Pero kailangan ko itong tapusin. Bumalik ang pag-aalala sa mukha ni Gideon. Sumandal ito sa kanyang upuan at bumuntong hininga ng malalim. Itong bagong partnership, malaki ang maitutulong nito sa kumpanya. Pero ang mga taong kasosyo natin, may kakaiba sa kanila. Umupo si Hiraya sa gilid ng mesa, hinahaplos ang braso ng asawa. Anong ibig mong sabihin? They are ruthless, Hiraya. Walang puso sa pagnenegosyo. Sabi ni Gideon, ang boses ay may bahid ng pagkadismaya. Narinig ko ang mga kwento, kung paano nila pinabagsak ang mga maliliit na kakumpetensya, kung paano sila tumapak ng ibang tao para lang umangat. Hindi iyon ang mga prinsipyong pinaniniwalaan ko. Pero kailangan mo ang deal na ito, malumanay na sabi ni Hiraya. Tumango si Gideon. Kailangan ng kumpanya, pero hindi sa paraan na isasakripisyo natin ang ating integridad. Gusto kong makilala kung sino talaga sila sa likod ng kanilang mga mamahaling damit at pekeng ng ngiti. Isang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Tinitigan ni Gideon si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang ideyang tila nag-aalangan siyang sabihin. May naiisip akong paraan, panimula niya. Isang paraan para makita ang tunay nilang kulay. Pero hindi ko alam kung papayag ka. It's a lot to ask. Hinawakan ni Hiraya ang mga kamay ni Gideon. Para sa'yo, Gideon, wala namang a lot to ask. Ano yon? Huminga ng malalim si Gideon bago nagsalita. Magkakaroon ng isang malaking pagtitipon sa Hacienda de las Estrellas bukas ng gabi. Nandoon silang lahat. Ang gusto kong mangyari ay makapasok ka doon. Napakunot ang noo ni Hiraya. Pero paano? Hindi naman ako imbitado. At kung makita nila ako, makikilala nila akong asawa mo. Exactly, sabi ni Gideon. At dito na niya inabot ang isang paper bag na kanina pa pala nakatago sa ilalim ng mesa.
Hindi ka papasok bilang si Hiraya del Mar Lazaro. Nang buksan ni Hiraya ang paper bag, isang panibagong lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan, mas malamig pa sa hanging nanggagaling sa bintana. Isang simpleng uniforme, itim na palda, puting bestida, ang uniforme ng isang tagapagsilbi. Napaawang ang kanyang labi. Tumingin siya mula sa uniforme pabalik sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, "Hiraya, mahal ko, pakinggan mo ako?" Sabi ni Gideon. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Sa ganitong paraan, makikita mo sila sa kanilang natural na estado. Malalaman mo kung paano nila tratuhin ang mga taong sa tingin nila ay mas mababa sa kanila. Ang isang tao, doon mo makikita ang tunay na pagkatao. At sa lahat ng taong kilala ko, ikaw ang may pinakamabuting mata para sa kabutihan o kasamaan. Napatingin si Hiraya sa uniforme. Ang simple at murang tela ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao, isang simbolo ng lahat ng bagay na hindi siya. Ngunit sa likod ng takot at pag-aalinlangan, nakita niya ang desperasyon sa mga mata ng kanyang asawa. Isang desperasyon na protektahan ang kumpanyang pinaghirapan nito sa tamang paraan. Ang pagmamahal niya kay Gideon ay higit pa sa anumang karangyaan. Dahan-dahan, hinawakan niya ang uniforme. Ang tela ay magaspang sa kanyang palad. "Gagawin ko," halos pabulong niyang sabi, ngunit puno ng determinasyon. Isang malaking ginhawa ang gumuhit sa mukha ni Gideon. Lumapit ito at niyakap siya ng mahigpit. "Salamat, Hiraya. Salamat. Pangako, babantayan kita mula sa malayo. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Kapag naging masyado ng mahirap, isang senyas mo lang at tatapusin natin ang lahat." "Kaya ko to," sabi ni Hiraya, mas para sa kanyang sarili kaysa para kay Gideon. "Para sa'yo, para sa atin." Kinabukasan, ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan habang bumababa siya mula sa isang lumang service van. Ang marangyang damit na suot niya kanina ay napalitan na ng itim at puting uniforme. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng bund. Sa kanyang bulsa, tanging isang lumang panyo at ang kanyang telepono ang laman. Nakatayo siya ngayon sa harap ng naglalakihang bakal na tarangkahan ng Hacienda de las Estrellas. Sa loob, tanaw niya ang nakasisilaw na mga ilaw, ang maririnig na tugtugin, at ang mga anino ng mga taong nabubuhay sa isang mundong ibang-iba sa kanyang gagampanan ngayong gabi. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang kumakabang dibdib. Dito, hindi siya si Hiraya, ang pinakamamahal na asawa ni Gideon Lazaro. Dito, isa lamang siyang anino, isang tagapagsilbing, walang pangalan. Sa isang huling buntong hininga, iniwan niya sa labas ng tarangkahan ang kanyang pagkatao at humakbang pasulong, papasok sa isang gabi na susubok sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang marangyang bulwagan ng Hacienda de las Estrellas ay isang mundo sa sarili nito. Ang matatayog na kisame ay pinalamutian ng mga naglalakihang chandelier na kumikinang na parang mga bituin. Ang sahig na gawa sa puting marmol ay napakalinis at makintab na sumasalamin sa bawat ilaw at anino. Ang hangin ay puno ng pinaghalong amoy ng mga mamahaling pabango at masasarap na pagkain, kasabay ng mahinang tunog ng isang string quartet na tumutugtog sa sulok. Para sa isang ordinaryong panauhin, ito ay paraiso. Ngunit para kay Hiraya, na nakatayo malapit sa pinto ng kusina, habang suot ang kanyang uniforme, ang bawat kislap at tunog ay tila isang pader na lalong naghihiwalay sa kanya sa mundong iyon. Pakiramdam niya ay isa siyang multo, nakikita ngunit hindi pinapansin. "Hoy, ikaw!" Isang matinis at may awtoridad na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Humarap si Hiraya at nakita ang isang babaeng nasa mga 40 anyos, balingkinita ng katawan at suot ang isang itim na bestida na halatang mamahalin. Ang buhok nito
ay nakaayos sa isang perpektong moon at ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat pulgada ng pagkatao ni Hiraya na may halong pandidiri. Ito si Corazon Imperial, ang event coordinator na binanggit sa kanya ng staff sa kusina. Bago ka ano? Tanong ni Corazon, hindi na hinintay ang sagot. Makinig ka at makinig kang mabuti. Dito, ang tanging trabaho mo ay magsilbi, manahimik, at huwag maging sagabal. Ngiti ka lang kahit anong sabihin nila. Huwag kang titingin sa mata ng mga bisita, maliban kung kinakausap ka. At pinakaimportante sa lahat, huwag na huwag kang makikipag-usap na parang kapantay mo sila. Maliwanag? Ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa dibdib ni Hiraya. Tumango na lamang siya. Opo, ma'am. Good. Tinalikuran siya ni Corazon at humarap sa iba pang staff. Ang mga bisita ay mga milyonaryo at bilyonaryo. Isang pagkakamali nyo lang, trabaho nyo ang kapalit. Kumilos na kayo. Nagsimulang kumilos ang lahat at si Hiraya ay kumuha ng isang tray ng mga baso ng champagne. Habang maingat siyang naglalakad sa gitna ng mga bisita, hindi niya maiwasang marinig ang kanilang mga pinag-uusapan. Nakita mo ba si Congressman Velasco kanina? Balita ko malapit nang malugi ang logging company niya. Sabi ng isang babaeng may suot na diamanteng kwintas. Serves him right. Sagot ng kasama nito, isang lalaking may makapal na bigote. He was getting too ambitious. Akala niya kaya niyang sabayan ang mga Sandoval. Ayan, napala niya. Sabay sila nagtawanan. Ang kanilang mga tawa ay walang bahid ng anumang awa. Napayukom si Hiraya sa kanyang tray. Ang mga taong ito, ang kanilang mundo ay isang gubat kung saan ang mahihina ay kinakain ng malalakas. At ang lahat ay isang malaking laro lamang. Lalo niyang naunawaan kung bakit nag-aalala si Gideon. Sa kanyang pag-iikot, isang pares ng mga mata ang tila sumunod sa kanya. Isang babae na nakaupo sa isang silyang parang trono, napapaligiran ng iba pang mga bisitang tila sabik na sabik sa bawat salita na lumalabas sa bibig nito. Ang babae ay nakasuot ng isang makinang na pulang bestida. Ang kanyang alahas ay kumikinang sa bawat galaw. Maganda siya? Sa paraang malamig at mapanganib. Ito si Amara Sandoval, ang pinakamalaking potensyal na investor ni Gideon. Nagpatuloy si Hiraya sa pag-aalok ng inumin. Sinusubukang iwasan ang direksyon kung nasaan si Amara. Ngunit tila may sariling isip ang tadhana. Isang matunog na pagpitik ng mga daliri ang narinig niya. Psst! Waitress! Napatigil si Hiraya. Ang tunog na yon, ang paraan ng pagtawag sa kanya, ay nagpanting sa kanyang tenga. Dahan-ahan siyang lumingon at nakita si Amara na nakatingin sa kanya. Walang anumang ekspresyon. Ako po, ma'am? Tanong ni Hiraya. Pinipilit panatilihing kalmado ang kanyang boses. Sino pa ba? May iba pa bang waitress dito na nakatunganga? Sarkastikong sabi ni Amara. Nagtawanan ang mga kasama nito. Bigyan mo ako ng isang baso ng red wine. Mabilis na kumuha si Hiraya ng tamang inumin at maingat na inabot ito kay Amara. Ngunit bago pa man mahawakan ni Amara ang baso, tinitigan lamang niya ito. Alam mo, sabi ni Amara, ang boses ay parang yelo. Nagbago ang isip ko. Parang hindi ko gusto ang kulay ng wine na yan. Kuhaan mo ako ng bago. Walang nagbago sa wine. Walang mali sa kulay nito. Ang tanging gusto ni Amara ay mag-utos. Ang tanging gusto niya ay ipakita ang kanyang kapangyarihan. Napalunok si Hiraya. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay gustong sumagot, gustong sabihin na walang mali sa inumin. Ngunit naalala niya ang kanyang pangako kay Gideon. Naalala niya kung bakit siya naroroon. Ito ay isang pagsubok, hindi lamang para sa mga negosyante, kundi para na rin sa kanya. Masusunod po, ma'am, sabi niya. Pilit nang ngumiti at kinuha ang baso pabalik.
Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang mga mata ni Amara na nakatitig sa kanyang likuran na parang isang mandaragit na pinapanood ang kanyang biktima. Kinagat ni Hiraya ang kanyang labi upang pigilan ang panginginig. Para kay Gideon, bulong niya sa sarili. Titiisin ko to para kay Gideon. Pagbalik niya na may dalang panibagong baso ng red wine, nakita niyang nakatayo na si Amara. Kausap ang ilang mga bisita, malapit sa isang malaking florera na puno ng mga puting bulaklak. Maingat siyang lumapit. "Ma'am, heto na po ang wine ninyo," sabi niya sa mahinang boses. Tumingin sa kanya si Amara. At sa isang kisap mata, isang tusong ngiti ang sumilay sa labi nito. Bahagya nitong ikinilos ang kanyang siko na tumama sa baso ng wine na hawak ni Hiraya. Ang pulang likido ay tumapon, hindi sa damit ni Amara, kundi direkta sa maningning at puting-puting sahig na marmol. Isang malalim na katahimikan ang biglang bumalot sa kanilang paligid habang ang mantsa ay tila isang sugat sa kalinisan ng sahig. Lahat ng mata ay napunta kay Hiraya. Tumingin si Amara mula sa mantsa sa sahig, diretso sa mga mata ni Hiraya. Ang ngiti nito ay nawala na, pinalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. "Tingnan mo ang ginawa mo," sabi ni Amara. Ang boses ay malinaw at malakas para marinig ng lahat. "Linisin mo yan." Itinaas niya ang kanyang paa. Ipinakita ang kanyang mamahaling sapatos na may pulang talampakan. Ngayon din, ang bawat tibok ng puso ni Hiraya ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Nakatayo sa gitna ng bulwagan, ang mantsa ng pulang alak sa puting marmol ay tila isang malaking marka ng kanyang pagkahiya. Ang mga bulungan sa paligid ay parang mga bubuyog na umuugong. Bawat isa ay may dalang kamandag. Kumuha siya ng isang malinis na tela mula sa isang passing waiter na umiwas ng tingin, tila ayaw madamay. Lumuhod siya. Ang lamig ng marmol ay gumapang sa kanyang mga tuhod. Ngunit mas malamig pa ang tingin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Habang pinupunasan niya ang sahig, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang ginagawa. Sinusubukang isara ang kanyang isipan sa lahat ng nasa paligid. Ngunit hindi niya maiwasang marinig ang boses ni Amara na sinadyang lakasan para sa kapakinabangan ng kanyang mga kaibigan. "Ganyan talaga ang buhay," sabi ni Amara. May halong pagmamaliit sa kanyang tono. "May mga taong tagakalat at may mga taong tagalinis. You just have to know your place. Kung hindi, mapag-iiwanan ka talaga." Isang maikling tawanan ang sumunod. Ang mga salitang yon ay tumama kay Hiraya na parang isang malakas na sampal. Hindi dahil sa totoo ang mga ito, kundi dahil sa purong kalupitan na nakapaloob sa bawat pantig. Naramdaman ni Hiraya ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Bawat pares ng matang nakatingin sa kanya ay parang apoy na tumutupok sa kanyang natitirang dignidad. Nang sa wakas ay natapos niyang linisin ang mantsa, mabilis siyang tumayo. Nais na lamang niyang maglaho. Ngunit bago pa siya makahakbang palayo, si Corazon Imperial ay sumulpot sa kanyang harapan na parang isang anino. "Anong katangahan yan?" bulong ni Corazon. Ang bawat salita ay puno ng galit. "Nang iistorbo ka ng mga bisita, hindi ka ba naturuan ng tamang pag-iingat? Isa ka lang waitress, pero ikaw pa ang sentro ng atensyon." "Pero ma'am, hindi ko po sinasadya." "Wala akong pakialam," putol ni Corazon. "Isa pang pagkakamali. Doon ka sa labas pupulutin. Naiintindihan mo?" "Opo ma'am, pasensya na po." Halos hindi marinig na sagot ni Hiraya. Tinalikuran siya ni Corazon at bumalik sa pag-aasikaso ng mga bisita na para bang walang nangyari. Naiwan si Hiraya na nakatayo doon, nanginginig. Hindi sa takot na mawala ng trabahong hindi naman talaga sa kanya, kundi sa bigat ng pagpapanggap na ito. Ang sakit ay nagsisimula nang tumagos, hindi na lamang sa kanyang pagkatao bilang isang waitress, kundi sa kanyang kaluluwa bilang si Hiraya.
Hindi na niya kaya. Kailangan niya ng isang sandali. Mabilis ngunit maingat siyang naglakad papunta sa isang pinto sa gilid ng bulwagan. Pumasok siya sa isang maliit at madilim na silid, isang storage room na puno ng mga kahon ng alak at mga gamit sa paglilinis. Amoy alak at alikabok. Dito, sa wakas, ay nag-iisa siya. Isinandal niya ang kanyang likod sa malamig na pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa gitna ng dilim, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tahimik siyang umiyak. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Bakit niya ito ginagawa? Para kay Gideon. Para sa kanilang prinsipyo. Ngunit napakabigat pala ng kapalit. Ang bawat pang-aalipusta, ang bawat mapanlait na tingin, ay unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay nabubura siya, na ang hiraya na mahal ni Gideon ay nawawala at napapalitan ng isang aninong sunod-sunuran. Tumingin siya sa paligid, umaasang makahanap ng kahit isang mukhang may bahid ng kabaitan, ng kahit konting awa. Ngunit wala. Ang nakita lang niya ay mga taong abala sa pagpapakita ng kanilang yaman, sa pagpapalakas ng kanilang mga koneksyon. Sa mundong ito, ang kahinaan ay isang kasalanan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumayo siya, huminga ng malalim, at sinubukang buuin muli ang kanyang sarili. Kaya mo to, Hiraya. Konting tiis na lang. Paglabas niya mula sa storage room, dala ang isang bagong tray ng mga pagkain. Pilit niyang ibinalik ang pekeng nakangiti sa kanyang mga labi. Ngunit tila sinusubok talaga siya ng tadhana. Habang naglalakad siya sa isang masikip na pasilyo, isang lasing na bisita ang hindi tumitingin sa dinaraanan at nabangga siya. Nawalan siya ng balanse. Ang tray ay lumipad mula sa kanyang mga kamay. Ngunit bago pa man bumagsak ang lahat sa sahig, isang milagro ang nangyari. Nasalo niya ang tray sa huling sandali. Walang natapon. Walang nabasag. "Nako, miss, pasensya na," sabi ng lalaki, na halatang nahihiya. Huminga ng maluwag si Hiraya. "Okay lang po, sir. Walang anuman." Ngunit ang munting sandali ng ginhawa ay agad na nawala. Walang anuman. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Si Amara Sandoval. "Muntik mo nang matapunan ng Valentino dress ko. Anong klaseng pagtatrabaho yan? Talaga bang pinanganak kang tanga?" Bago pa makapagsalita si Hiraya o ang lalaking nakabangga sa kanya, nagpatuloy si Amara. "Hindi mo ba nakikita? Dapat ang mga tulad ninyo ay may sariling daanan para hindi nakakasagabal sa mga importanteng tao." Ang lalaking nakabangga kay Hiraya ay tila natakot sa presensya ni Amara at mabilis na nagsorry at umalis. Iniwan si Hiraya na muling harapin ang galit nito. Nakatayo lang si Hiraya, hawak ang tray. Ang kanyang puso ay puno na ng galit at pagkadismaya. Gusto na niyang sumabog. Gusto na niyang isigaw kung sino siya. Gusto niyang ipamukha sa babaeng ito na ang taong hinahamak-hamak niya ay may pangalan, may dignidad. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Isang maling galaw lang at masisira ang lahat ng pinaghirapan nila ni Gideon. Nang biglang mag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa, dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa isang mesa sa gilid at kinuha ang telepono. Isang text message mula kay Gideon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. "Mahal ko, kumusta ka na? Malapit na akong matapos dito. Papunta na ako." Ang simpleng mensahe na yon ay sabay na nagdala ng ginhawa at takot sa kanyang puso. Ginhawa dahil malapit na ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang Gideon. Takot dahil ayaw niyang makita siya ng asawa sa ganitong kalagayan. Durog, umiiyak, at halos isuko na ang sarili. Natatakot siyang kapag nakita ni Gideon ang lahat ng ito, baka ito naman ang sumabog at masira ang lahat. Nagtaas siya ng tingin
At nakita si Amara na nakatingin pa rin sa kanya, na may ngisi sa labi, na tila nagagalak sa kanyang paghihirap. Kailangan niyang magtiis, konting-konti na lang, para kay Gideon. Ang mensahe ni Gideon ay isang sinag ng pag-asa sa madilim na gabi ni Hiraya. Ngunit sa halip na tuluyang gumaan ang kanyang loob, isang panibagong kabog ang pumuno sa kanyang dibdib. Ang pagdating niya ay isang tabak na may 2 talim. Maaaring ito na ang katapusan ng kanyang pagpapahirap o ang simula ng isang mas malaking gulo. Pinilit ni Hiraya na kumilos na parang normal. Maingat niyang ibinalik ang telepono sa bulsa ng kanyang apron. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig pa rin. Ngunit sa kanyang pagmamadali at panginginig, hindi niya namalayan na may isang maliit na bagay na sumabit at nahulog mula sa kanyang bulsa. Ting! Isang maliit at matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa marmol na sahig na payuko si Hiraya. Doon, sa ilalim ng nakasisilaw na ilaw ng chandelier, nakahandusay ang isang luma at simpleng hair clip na yari sa pilak. Kupas na ang dating kintab nito at may maliit na ukit ng isang bulaklak na sampagwita sa gitna. Hindi ito bagay sa lugar na yon. Ito ay isang bagay na personal, isang bagay na may kwento, isang alaala. Iyon ang huling regalo ng kanyang yumaong ama bago siya pumanaw. Isang munting paalala ng simpleng buhay at dalisay na pagmamahal na pinagmulan niya. Dala-dala niya ito palagi para sa swerte. Agad siyang yumuko para damputin ito. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa malamig na metal, naramdaman niya ang isang pares ng mga matang nakatitig dito ng may kakaibang intensidad. Nang itaas niya ang kanyang tingin, nakita niya si Amara Sandoval na nakatingin hindi sa kanya, kundi sa maliit na hair clip sa sahig. At sa isang saglit, sa isang iglap na halos hindi mo mapapansin, nagbago ang anyo ni Amara. Ang maskara ng pagmamataas at pang-aapi ay tila nagkaroon ng lamat. Sa ilalim nito, nakita ni Hiraya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bahid ng pagkataranta, ng gulat, na mabilis na hinaluan ng matinding pagkasuklam. Ang mga mata nito ay nanlaki ng bahagya. Ang kanyang mga labi ay bahagyang umawang. At ang kanyang kamay, na may hawak na kopita, ay bahagyang nanginig. Tila nakakita ito ng isang multo mula sa nakaraan. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ang ekspresyong yon. Pinalitan ito ng isang mas malamig, mas matalim na anyo ng galit. Mabilis na dinampot ni Hiraya ang hair clip at itinago ito sa kanyang palad na parang isang ibong sinusubukan niyang protektahan. Tumayo siya ng tuwid. Ano yan? Tanong ni Amara. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Wala po, ma'am. Gamit ko lang po. Sagot ni Hiraya. Ang puso niya'y kumakarera. Bakit ganoon na lamang ang reaksyon nito? Tinitigan ni Amara ang nakasaradong palad ni Hiraya. Pati ba naman palamuti mo? Mukhang basura? Sabi niya, ang bawat salita ay may lason. Hindi na babagay ang mga ganyang klaseng bagay dito. Itapon mo yan. Ang simpleng utos na yon ay nagpaalab sa damdamin ni Hiraya. Itapon. Ang alaala ng kanyang ama, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. May mas malalim na dahilan sa galit ni Amara. Hindi ito tungkol sa hair clip. Ang bagay na yon ay tila gumising sa isang natutulog na demonyo sa loob niya. Pasensya na po, sabi na lamang ni Hiraya at mahigpit na isinara ang kanyang palad bago ito ibinalik sa kanyang bulsa. Mula sa sandaling iyon, ang pagtrato sa kanya ni Amara ay lalong lumala. Hindi na lamang ito simpleng pang-aapi, naging personal na ito. Bawat kilos ni Hiraya ay binabantayan nito. Bawat pagdaan niya ay may kasamang masasakit na komento na sinasadya nitong iparinig. Para bang ang munting hair clip na yon ay isang personal na atake sa pagkatao ni Amara.
Nakita ni Hiraya si Amara na lumapit kay Corazon Imperial, malapit sa entablado ng banda. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit nakita niya ang bawat galaw. Nakita niya ang pagkumpas ng kamay ni Amara, ang pagturo nito sa direksyon niya. Nakita niya ang galit sa mga mata nito habang bumubulong ito kay Corazon. At pagkatapos, nakita niya ang pinakanakakatakot sa lahat. Isang mabagal, malisyosong nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Corazon. Tumango ito kay Amara na parang isang general na sumasang-ayon sa isang plano ng pag-atake. Pagkatapos ay lumingon si Amara sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo mula sa kabilang dulo ng bulwagan at sa tinging iyon, nabasa ni Hiraya ang lahat. Ang paghihiganti, ang kasiyahan sa kapangyarihan, at ang pangako ng isang huling kahihiyan. May binabalak sila. Isang huling palabas at siya ang magiging sentro nito. Habang si Hiraya ay nakikipagbuno sa kahihiyan sa loob ng hasyenda, sa malamig at tahimik na loob ng isang itim na luxury sedan na humaharurot sa daan, isa pang uri ng digmaan ang nagaganap. Si Gideon Sinag Lazaro ay hindi lamang papunta sa isang party. Siya ay papunta sa isang pagtutuos. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang mga hita. Ngunit sa ilalim ng kanyang perpektong pagkakasuot na suit, ang kanyang mga kalamnan ay naninigas. Ang kanyang mukha, na sinasalamin ng mga ilaw ng kalsada, ay isang blangkong maskara. Walang emosyon, walang bakas ng pag-aalala. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang bagyo ang nagwawala. Isang bagyo na 20 taon niyang pinaghahandaan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ito hindi para tumawag, kundi para titigan ang isang larawan na palagi niyang dala. Isang lumang litrato. Dito, nakangiti ang isang mas batang bersyon ng kanyang ama, si Mang Lino. Nakatayo ito sa harap ng isang maliit na paggawaan. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap. Sa likod niya, nakasabit ang isang karatulang gawa sa kahoy, Lino's Sampaguita Crafts. Biglang bumalik ang lahat, ang amoy ng barnis at bagong putol na kahoy, ang tunog ng mga makinang humuhubog sa pilak, ang mga pangarap ng kanyang ama, hindi para yumaman, kundi para makapagbigay ng magandang buhay sa kanyang pamilya gamit ang sarili niyang talento. Ang kanilang munting negosyo, paggawa ng mga palamuti, lalo na ang kanilang pinakasikat na produkto, isang simpleng hair clip na may disenyong sampagwita, at bumalik din ang alaala ng anino na dumating sa kanilang buhay. Isang dalaga na nagngangalang Amanda Santos, ambisyosa, matalino, at may ngiting nakakahalina. Nilapitan niya ang kanyang ama, nag-alok ng isang partnership para palakihin ang negosyo. Pinangakuan niya ito ng buwan at mga bituin. At ang kanyang ama, na puno ng tiwala, ay ibinigay ang lahat. Ang kanilang ipon, ang kanilang mga disenyo, ang kanilang puso. Isang araw, naglaho na lang si Amanda Santos. Kasama niya ang lahat ng pera, ang lahat ng kanilang kliyente, at ang mga blueprint ng kanilang mga disenyo. Iniwan niya si Mang Lino na lubog sa utang at wasak ang puso. Nakita ni Gideon kung paano unti-unting namatay ang liwanag sa mga mata ng kanyang ama, kung paano ito nawalan ng ganang mabuhay, dala ng bigat ng pagkakanulo. Iyon ang araw na isinumpa ni Gideon sa kanyang sarili na babangon siya. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa katarungan ng kanyang ama. Nagbago ang lahat. Si Gideon ay nag-aral ng mabuti, nagtrabaho na parang makina, at binuo ang Lazaro Prime Holdings mula sa abo ng mga pangarap ng kanyang ama. At sa kanyang pag-angat, hindi niya kailanman inalis ang kanyang mga mata sa anino ng nakaraan. Ang aninong yun ay may bago ng pangalan, Amara Sandoval. Bumalik si Gideon sa kasalukuyan. Ibinaba niya ang kanyang telepono at kinuha ang isang tablet
na nakakonekta sa isang hidden feed. Mula kanina, habang nagtatrabaho sa opisina, pinapanood niya ang lahat. May mga maliliit na kamera na nakatago sa bulwagan, mga kamera na tanging siya at ang kanyang pinagkakatiwalaang security head ang nakakaalam. Nakita niya ang bawat pagdura ng masasakit na salita. Nakita niya ang bawat mapanlait na tingin na ipinukol kay Hiraya. Ang bawat eksena ay parang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang panga sa galit, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niya ng isang patunay na hindi maikakaila. Isang bagay na mag-uugnay sa kasalukuyan sa nakaraan. At pagkatapos, nangyari na ito. Sa screen, nakita niya ang pagkahulog ng isang pamilyar na bagay mula sa bulsa ni Hiraya. Nag-zoom in ang kamera. Ang puso ni Gideon ay huminto sa pagtibok. Isang pilak na hair clip na may ukit ng bulaklak ng sampagita. Ang disenyo ng kanyang ama. Iyon na yon. Ang pag-uugnay. Ang multo na hindi inasahan ni Amara na babalik. Nakita ni Gideon ang reaksyon sa mukha nito. Ang pagkataranta, ang takot, na mabilis na naging galit. Kinumpirma nito ang lahat. Ang pagtitipon na ito ay hindi lamang isang pagsubok sa mga kasosyo. Ito ay isang bitag, isang entablado na maingat niyang itinayo. At si Amara Sandoval, ang pangunahing tauhan na hindi alam na siya pala ang bibida sa huling akto. Itinabi ni Gideon ang tablet. Ang kanyang mukha ay kalmado na. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang dalawang nagbabagang uling. Tumingin siya sa kanyang driver sa rearview mirror. "Dalian mo," sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad na hindi matitinag. Ilang sandali pa, bumagal ang sasakyan. Narating na nila ang engrandeng tarangkahan ng Hacienda de las Estrellas. "Sir, narito na po tayo," sabi ng driver. Hindi sumagot si Gideon. Hinintay niyang bumukas ang pinto ng sasakyan. Nang ito'y bumukas, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya. Dahan-ahan siyang bumaba. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tumapak sa aspaltong daan na may bigat at layunin. Inayos niya ang kanyang Amerikana na para bang isang sundalong naghahanda para sa huling laban. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maningning na liwanag na nagmumula sa mansyon. Oras na para ibagsak ang telon. Ang bawat segundo sa loob ng Hacienda de las Estrellas ay parang isang oras. Ang bawat ngiti ay isang panunuya. Ang bawat bulong ay isang hatol. Si Hiraya ay gumagalaw na parang isang manikang de susi. Ang kanyang katawan ay sumusunod sa mga utos habang ang kanyang isip ay lumulutang, naghahanap ng isang ligtas na lugar na hindi nito mahanap. Alam niyang may binabalak si Amara. Nakita niya ito sa paraan ng pagngisi nito, sa paraan ng pagbulong nito kay Corazon, at alam niyang malapit na itong mangyari. Ang kaba sa kanyang dibdib ay isang malamig na bakal na unti-unting humihigpit. At hindi nga siya nagkamali. Nakatayo si Hiraya malapit sa isang haligi, nag-aabang ng susunod na utos. Nang magsimulang maglakad si Amara papunta sa kanyang direksyon, hindi ito nag-iisa. Nakasunod sa kanya ang ilan sa kanyang mga kaibigan na para bang mga alipores na sabik na mapanood ang susunod na palabas. Sinadya ni Amara na dumaan sa isang lugar kung saan may bahagyang nabasang sahig, marahil mula sa isang natunaw na yelo na nalaglag kanina. Isang maliit na patak ng tubig na halos hindi mo mapapansin. Ngunit para kay Amara, ito na ang perpektong entablado. Sinadya niyang itapak ang dulo ng kanyang sapatos, isang sapatos na may talampakang kulay pula at halatang nagkakahalaga ng higit pa sa sahod ng isang ordinaryong manggagawa sa loob ng isang taon. Itinapak niya ito nang may diin. Pagkatapos, huminto siya. Tumingin siya sa kanyang sapatos na may kunwaring pagkabigla at pandidiri. Ay!
Malakas niyang sabi, sapat na para makuha ang atensyon ng lahat ng nasa malapit. Kadiri! Ano to? Ang aking sapatos. Lumingon siya at itinuro si Hiraya na nakatayo lang doon, napako sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng dugo sa mukha ni Hiraya ay tila hinigop pababa. Ito na ang sandali. Ikaw! Sigaw ni Amara. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang dumi-dumi ng sahig, hinayaan mo lang. Ngayon, nadumihan tuloy ang sapatos ko dahil sa kapabayaan mo. Isang kasinungalingan, isang malinaw at kalkuladong kasinungalingan. Ngunit sa mundong yon, ang katotohanan ay kung ano ang sinasabi ng pinakamakapangyarihan. Ang bulungan sa paligid ay naging isang alon na unti-unting lumalakas. Ang mga tao ay nagsimulang maglapitan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kuryosidad. Ang ilan ay naglabas pa ng kanilang mga telepono, hindi para tumulong, kundi para itala ang kahihiyay-hiyan na malapit ng maganap. Si Hiraya ay napapaligiran na. Wala siyang matakbuhan. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng tulong ng kahit isang taong makakakita sa kabila ng kasinungalingan. Ngunit ang nakita lang niya ay mga matang mapanghusga at mga ngiting mapanukso. Itinaas ni Amara ang kanyang paa. Ang pulang talampakan ng kanyang sapatos ay parang isang nagbabagang bakal sa paningin ni Hiraya. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tumatahimik na bulwagan. Hindi yan malilinis ng sarili niya. Bawat salita ay isang dagok sa kaluluwa ni Hiraya. Pakiramdam niya ay hubad na hubad siya sa harap ng daan-daang tao. Ang kanyang dignidad ay unti-unting tinatanggal, piraso bawat piraso. Ang musika mula sa string quartet ay humina hanggang sa tuluyang nawala. Ang tanging naririnig na lang ay ang pagtibok ng kanyang sariling puso. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, tanong ni Amara na may ngisi sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Simple lang ang gusto ko. Huminga siya ng malalim. Tinitiyak na maririnig siya ng lahat. Lumuhod ka. Utos niya. Ang bawat pantig ay malutong at malinaw. At linisin mo yan. Hindi ito nangyayari. Ito ay isang masamang panaginip. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ng isip ni Hiraya. Ngunit ang malamig na pawis sa kanyang noo, ang paninikip ng kanyang dibdib, ang bigat ng mga tingin sa kanya, lahat ay totoo. Napatingin siya sa mukha ni Amara. Nakita niya ang purong kasiyahan sa pagpapahirap sa kapwa. At sa likod ng kasiyahang iyon, nakita niya ang isang bagay na mas malalim, isang desperadong pangangailangan na patunayan ang sarili sa pamamagitan ng pagyurak sa iba. Huwag, Hiraya. Huwag mong ibigay sa kanya to. Sabi ng isang bahagi ng kanyang isipan, ang kanyang orgulyo, ang kanyang dangal. Pero si Gideon, ang plano, ang aming ipinaglalaban. Sabi naman ng isa pa, isang tela ang iniabot sa kanya ng isa sa mga staff na mabilis ding umalis. Ang puting tela sa kanyang nanginginig na kamay ay parang isang puting bandila, isang simbolo ng pagsuko. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata na nagpapalabo sa kanyang paningin. Ang mukha ni Amara ay naging isang malabong imahe ng tagumpay. Ang mga mukha ng mga tao sa paligid ay mga aninong walang awa. Para kay Gideon, para sa amin. Iyon ang huling naisip niya. Dahan-dahan na parang ang bawat galaw ay tumitimbang ng 1,000 kilo. Ibinaluktot niya ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang katawan ay sumisigaw ng pagtutol, ngunit ang kanyang kalooban, napagod na sa pakikipaglaban, ay bumigay na. Pababa na siya. Malapit na siyang lumuhod sa harap ng buong mundo, ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga tuhod sa malamig na marmol, isang boses, malamig, makapangyarihan at pamilyar,
Isang boses na parang kulog na biglang dumagundong sa nakabibinging katahimikan. Tigilan yan. Ang utos ay simple, ngunit puno ito ng bakal na awtoridad na tila yumanig sa buong pundasyon ng hasyenda. Lahat ng ulo ay sabay-sabay na lumingon patungo sa pinagmulan ng boses, ang malaking pinto sa pasukan. At doon, nakatayo siya. Si Gideon Sinag Lazaro. Nakatayo siyang parang isang hari na dumating upang bawiin ang kanyang kaharian. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na kayang tumupok ng lahat ng bagay na kanyang dadaanan. Ang mundo ni Hiraya ay huminto. Ang pagdating ni Gideon ay parang isang kidlat na gumuhit sa kalangitan ng hasyenda. Ang bulwagan na kanina'y puno ng mga bulungan at nagpipigil na tawanan ay biglang nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang hangin ay naging mabigat, puno ng tensyon, na halos kaya mo nang hiwain. Walang sino man ang gumalaw, walang sino man ang huminga. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa lalaking kumang ngayon ay naglalakad papasok. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Ang mga bisita, na kanina'y parang mga buwitreng nag-aabang sa kanilang biktima, ay kusa na nagbigay daan, na para bang isang invisible na puwersa ang nagtutulak sa kanila palayo. Naghiwalay ang dagat ng mga tao para sa kanilang hari. Ngunit si Gideon ay walang ibang tinitingnan. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay mas madilim pa kaysa sa gabi sa labas, ay nakatuon lamang sa isang tao. Ang kanyang asawa. Si Hiraya ay nanatiling nakatigil sa kanyang posisyon, bahagyang nakayuko. Ang kanyang mga tuhod ay ilang pulgada na lang mula sa sahig. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin habang hawak ang puting tela. Ang pagdating ni Gideon ay isang milagrong hindi niya inaasahan, isang panaginip na biglang naging totoo. Ang kanyang isip ay hindi pa lubos na maiproseso ang nangyayari. Si Amara Sandoval, sa kabilang banda, ay ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Ngunit ang ekspresyon niya ay mabilis na nagbago. Mula sa pagiging isang reyna na nagpaparusa, naging isa siyang taong naguguluhan. Ano ang ginagawa dito ni Gideon Lazaro, ang pinakamahalagang tao sa gabing ito? At bakit tila ang buong atensyon nito ay nasa isang hamak na waitress? Patuloy na naglakad si Gideon. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ang tanging maririnig. Nilampasan niya ang mga pinakamayayamang negosyante na parang hangin lamang. Nilampasan niya si Amara na hindi man lang ito binigyan ng isang sulyap. Huminto siya sa mismong harapan ni Hiraya. Dahan-ahan na parang gumagalaw sa ilalim ng tubig, iniangat ni Hiraya ang kanyang ulong puno ng luha. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa mga mata ni Gideon, nakikita ni Hiraya ang isang bagay na mas malakas pa sa galit. Nakita niya ang matinding sakit. Sakit dahil nakita siya nito sa ganitong kalagayan. Walang salitang namutawi, marahan at maingat na inilahad ni Gideon ang kanyang kamay. Isang paanyaya, isang pangako. Nanginig ang kamay ni Hiraya habang inaabot niya ito. Nang magdikit ang kanilang mga balat, isang kuryente ng ginhawa at kaligtasan ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Mahigpit ang pagkakahawak ni Gideon na parang sinasabing, nandito na ako. Hindi na kita bibitawan. Dahan-dahan siyang itinayo ni Gideon. Ang puting tela ay nalaglag mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Isang nakalimutang simbolo ng pagsuko. Inalis ni Gideon ang kanyang mamahaling itim na coat at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Hiraya, na tinatakpan ang simpleng uniforme na naging sanhi ng kanyang kahihiyan. Ang init mula sa damit na may amoy ng pabango ni Gideon ay yumakap sa kanya na parang isang baluti. Gamit ang kanyang hinlalaki, marahan niyang pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Hiraya. Pagkatapos, tumingin siya sa mga kamay nito.
Mga kamay na bahagyang naging magaspang dahil sa paghahanda sa gabing iyon. Mga kamay na hinawakan niya ng may pagmamahal kagabi. Hinalikan niya ito ng buong paggalang sa harap ng lahat. Nagtagumpay ka, mahal ko, bulong niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Tapos na ang lahat. Ako na ang bahala. Ang mga salitang iyon unang tuluyang gumising kay Hiraya. Ang lakas na nawala sa kanya ay unti-unting bumabalik, na pinapalitan ng init ng pagmamahal at determinasyon mula sa kanyang asawa. Pagkatapos lamang, humarap si Gideon sa naguguluhang madla. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa bawat mukha. Bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang antas ng pagkabigla at takot. Ang kanyang tingin ay huminto kay Amara na ngayon ay namumutla na. Ang pagmamataas sa mukha nito ay napalitan ng isang bagay na malapit sa sindak. Kalmado, ngunit may nakatagong panganib sa kanyang bawat galaw. Lumakad si Gideon patungo sa entablado kung saan naroon ang banda. Kinuha niya ang mikropono mula sa nakatulalang bokalista. Isang matinis na feedback ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan na nagpabalik sa katinoan ng lahat. Huminga ng malalim si Gideon. Ang kanyang mga mata ay muling sinuyod ang lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinalakas ng sound system. Salamat sa inyong pagdalo sa gabing ito. Isang nakakabinging katahimikan ang kanyang sagot. Bago tayo magpatuloy, dagdag niya, ang kanyang tingin ay muling bumalik kay Amara, na ngayon ay tila gusto ng lamunin ng lupa. May isang tao lang akong nais ipakilala sa inyo. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro si Hiraya, na ngayon ay nakatayo ng tuwid. Suot ang kanyang Amerikana, ang kanyang baba ay nakataas. Itong babaeng ito, sabi ni Gideon, at isang ngiti, isang malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itong babaeng tinatrato ninyo na parang basura. Itong babaeng inutusan ninyong lumuhod para lang sa inyong kasiyahan. Huminga siya ng malalim, hinahayaan ang bawat salita na tumagos ay ang aking asawa. Siya si Hiraya del Mar Lazaro, ang reyna ng aking buhay at ang puso ng aking kumpanya. Kung ang mga salita ay kayang maging isang malakas na pagsabog, ang huling pangungusap ni Gideon ay isang bombang sumira sa pundasyon ng Hacienda de las Estrellas. Sa isang iglap, ang katahimikan ay nabasag. Napalitan ito ng sabay-sabay na paghinga ng malalim, ng mga bulungang puno ng pagkabigla at ng mga matang nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtingin. Ang mga teleponong kanina'y nakatutok kay Hiraya para sa kanyang kahihiya ay nanatiling nakatutok, ngunit ngayon para itala ang isang iskandalong yayanig sa kanilang buong mundo. Asawa niya? Imposible. Pero isa siyang waitress. Anong nangyayari? Ang mga salita ay naghalo-halo sa hangin. Isang gulo ng pagkalito at takot. Ngunit walang sino man ang mas natigilan kaysa kay Amara Sandoval. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang nawala, na nag-iwan ng isang maskarang maputla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat ng tingin mula kay Gideon, patungo kay Hiraya, at pabalik. Ang kanyang isip ay tila hirap na iproseso ang katotohanang sumasampal sa kanya. Ang waitress na kanyang pinahirapan, ang babaeng kanyang niyurakan ng dignidad, ay ang asawa ng lalaking pinakamahalaga sa kanyang hinaharap. Mula sa entablado, pinanood ni Gideon ang reaksyon ng lahat. Hinayaan niya silang malunod sa kanilang pagkabigla. Hinayaan niyang tumagos ang katotohanan. Pagkatapos, muli siyang nagsalita. Ang kanyang boses ay mas malamig at mas matalim na ngayon. Oo, sabi niya, na sinasagot ang mga tanong na hindi binigkas.
Ang asawa ko, si Hiraya, ay nagpanggap na isang tagapagsilbi ngayong gabi. Isang maliit na eksperimento. Nais naming makita. Nais kong makita kung anong uri ng mga tao ang aking mga magiging kasosyo. Nais kong malaman kung paano ninyo tratuhin ang mga taong wala sa inyong antas. Tumingin siya sa grupo ng mga negosyanteng kasama niya dapat sa kontrata. Bawat isa sa kanila ay umiiwas ng tingin na para bang ang sahig ay biglang naging napaka-interesante. At hindi ninyo ako binigo. Patuloy ni Gideon, may halong mapait na sarkasmo. Ipinakita ninyo sa akin ang inyong tunay na kulay, isang kulay na mas madilim pa sa inaasahan ko. Ngunit hindi pa siya tapos. Ang kanyang tingin ay bumalik kay Amara, na ngayon ay nanginginig na sa kanyang kinatatayuan. Lalo na ikaw, Miss Amara Sandoval, sabi ni Gideon, binibigkas ang pangalan nito na parang isang sumpa. O mas dapat ba kitang tawagin sa tunay mong pangalan? Isang senyas mula kay Gideon at ang malaking projector screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita ng logo ng party ay biglang umitim. Pagkatapos, isang imahe ang lumitaw. Isang lumang litrato, isang babaeng mas bata, payat, at may buhok na hindi kasing ayos ng kay Amara na ngayon. Suot niya ang isang murang bestida, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa parehong ambisyon at kasakiman. Nakatayo siya sa harap ng isang maliit na tindahan na may karatulang Linos Sampaguita Crafts. Kilala niyo ba siya? Tanong ni Gideon sa lahat. Ang pangalan niya ay Amanda Santos, isang batang negosyante na may malalaking pangarap at walang konsensya. Napaatras si Amara. Hindi ako yan. Isang kasinungalingan yan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Hindi pinansin ni Gideon ang kanyang pagtanggi. Ikinuwento niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang mabuting tao na nagngangalang Lino, ang kanyang ama. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang maliit na negosyo na binuo mula sa pangarap at pawis. At ikinuwento niya ang tungkol sa isang ahas na nagngangalang Amanda Santos na pumasok sa kanilang buhay, ninakaw ang lahat at iniwan silang wasak. Ang babaeng yan, sabi ni Gideon. Ang kanyang boses ay bumaba, puno ng sakit at galit na matagal nang kinimkim. Ang sumira sa pangarap ng aking ama. Ang babaeng iyan ang dahilan kung bakit siya namatay sa sama ng loob. Isang malakas na ang kumawala sa bibig ni Amara. Natakpan niya ang kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong sindak. Ang multo ng kanyang nakaraan ay hindi na lamang isang alaala. Ito ay isang buhay na bangungot na nagaganap sa harap ng lahat. Tumingin si Gideon mula sa projector screen pabalik sa mga mukha ng kanyang mga dapat sanang kasosyo. Ang kanilang mga mukha ay hindi na lamang maputla. Puno na ito ng takot. At kayo, sabi ni Gideon. Ang kanyang boses ay parang isang malakas na dagundong. Kayo na nakapanood, kayo na nakitawa, kayo na nasiyahan sa pagpapahirap sa aking asawa. Ang kontratang pinag-uusapan natin, ang daan-daang milyong piso na inaasahan ninyo. Huminga siya ng malalim, hinahayaan ng huling hatol na magkaroon ng bigat. Ay opisyal ng kinakansela. Lahat ng ito. Ang huling mga salita ni Gideon ay bumagsak sa bulwagan na parang isang hatol ng kamatayan. Kanselado. Ang isang salita na yon ay sapat na upang gibain ang mga pangarap, sirain ang mga reputasyon, at sunugin ang mga tulay na pinaghirapang itayo. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ngunit hindi ito nagtagal. Isang gulo ang sumiklab. Ang mga negosyanteng kanina'y nagyayabang at nagtatawanan ay ngayon ay nagkakagulo. Nag-uunahan na makalapit kay Gideon na bumaba na mula sa entablado
upang samahan si Hiraya. "Mr. Lazaro, pakiusap," sabi ng isa. Isang lalaking may makapal na bigote na kanina'y tumatawa sa kwento ni Amara. "Hindi namin alam. Isang pagkakamali lang." "Gideon, pag-usapan natin to," sigaw ng isa pa. "Huwag mong idamay ang negosyo dito. Pera lang to." Ang kanilang mga boses ay puno ng desperasyon. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng tunay na takot. Hindi takot sa nagawa nilang mali, kundi takot sa mga bagay na mawawala sa kanila. Ang kanilang mga maskara ay tuluyan ng nalaglag at ang nakikita ngayon ni Hiraya ay hindi mga dambuhalang negosyante, kundi mga duwag na tao na pinapatakbo ng kasakiman. Ngunit si Gideon ay hindi natinag. Tumayo siyang parang isang pader na bato sa tabi ni Hiraya. Ang kanyang mga braso ay protektadong nakapalibot sa kanyang asawa. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng awa. "Pera lang?" ulit ni Gideon. Ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. "Ang dangal ng aking asawa, ang alaala ng aking ama, ay hindi mabibili ng kahit anong halaga ng pera. Ang Lazaro Prime Holdings ay hindi nakikipagnegosyo sa mga taong walang prinsipyo at walang puso." Tapos na ang usapan. Binaling niya ang kanyang tingin sa mga security personnel na mabilis na lumapit. "Ilabas niyo sila." Walang nagawa ang mga negosyante kundi magpatangay palabas. Ang kanilang mga protesta at pagsusumamo ay unti-unting humina hanggang sa tuluyang naglaho. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang nanatiling hindi gumagalaw. Si Amara Sandoval o Amanda Santos. Nakatayo pa rin siya sa gitna na para bang isang estatwang gawa sa asin. Ang kanyang mamahaling bestida ay tila nawala ng kulay. Ang kanyang alahas ay nawala ng kislap. Ang babaeng kanina'y reyna ng gabi ay ngayon ay isang pulubi sa kahihiyan. Nakatingin siya sa kawalan. Ang kanyang muka ay blangko. Ang kanyang isip ay tila nasa ibang lugar. Ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo, ang kanyang pangalan, ang kanyang yaman, ang kanyang pekeng pagkatao, ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Dahan-dahan, humiwalay si Hiraya sa yakap ni Gideon. Tumingin siya sa babaeng naging sanhi ng kanyang matinding sakit sa gabing iyon. At sa halip na galit, ang naramdaman niya ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang malalim at nakalulunos na awa. Lumakad si Hiraya palapit kay Amara. Bawat hakbang niya ay pinapanood ng natitirang mga bisita na hindi pa makaalis sa kanilang pagkabigla. Huminto siya sa mismong harapan nito. Nang sa wakas ay nag-angat ng tingin si Amara. Ang nakita ni Hiraya sa mga mata nito ay hindi na pagmamataas, kundi isang basag na kaluluwa. "Bakit?" Halos pabulong na tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay garalgal. "Bakit mo to ginagawa?" Hindi sumagot si Hiraya tungkol sa nakaraan. Hindi niya sinumbat ang ginawa nito sa ama ni Gideon. Hindi niya sinumbat ang ginawa nito sa kanya. Sa halip nagsalita siya mula sa puso. "Ang pagyurak sa iba ay hindi kailanman mag-aangat sa iyo, Amara," malumanay na sabi ni Hiraya. "Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa kung paano mo tratuhin ang mga nasa itaas mo, kundi sa kung paano mo kalingain ang mga nasa ibaba." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Amara. Isang tunay na luha. "Hindi mo alam ang pinagdaanan ko," sabi ni Amara na parang isang batang naghahanap ng pangunawa. "Alam ko lang," sagot ni Hiraya, "na lahat tayo ay may pagpipilian at pinili mo ang daan ng pananakit. Ngunit hindi pa huli ang lahat para pumili muli." Huminga ng malalim si Hiraya. "Pinapatawad kita," sabi niya. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng liwanag sa madilim na sulok ng bulwagan. "Pinapatawad kita, hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ko ng kapayapaan. Dahil iyan ang tanging paraan para makausad tayong lahat."
Pagkatapos noon, tumalikod na si Hiraya. Hindi na niya kailangan pang makita ang reaksyon ni Amara. Hindi na niya kailangan pang marinig ang anumang sagot. Naglakad siya pabalik kay Gideon na naghihintay sa kanya ng may pag-unawa at paghanga sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Gideon ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop, isang simbolo ng kanilang pagiging isa. Sa pag-ibig, sa prinsipyo at sa lakas. Magkasama, walang lingon-likod. Tinalikuran nila ang gulo, ang mga nabasag na pangarap, ang mga nawasak na maskara. Naglakad sila, papalabas ng Hacienda de las Estrellas, papalayo sa dilim at papalapit sa liwanag ng isang bagong umaga na kanilang pinaglaban. Habang papalabas sila ng pinto, isang tanong ang biglang pumasok sa isip ni Hiraya. Isang tanong na kanina pa niya gustong itanong. "Gideon," sabi niya, humaharap sa kanyang asawa habang ang malamig na hangin ng gabi ay yumayakap sa kanila. Alam mo ang lahat mula pa sa simula, hindi ba? Ang loob ng sasakyan ay isang santuaryo ng katahimikan, isang malaking kaibahan sa kaguluhang iniwan nila sa hasyenda. Ang malambot na ilaw mula sa dashboard at ang mga dumadaang poste ng ilaw sa labas ang tanging nagbibigay liwanag sa kanilang dalawa. Naglalakbay sila sa ilalim ng kalmadong gabi. Ngunit sa loob ng sasakyan, isang bagyo ng mga hindi nasasabing salita ang nagbabantang mamuo. Ang tanong ni Hiraya ay nanatiling nakabitin sa hangin. Alam mo ang lahat mula pa sa simula, hindi ba? Si Gideon, na kanina'y isang hari ng digmaan, ay ngayon ay tila isang ordinaryong lalaki na nag-aalala sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay hindi na nag-aapoy sa galit, kundi puno ng isang malalim na kalungkutan at pagsisisi. Bumuntong hininga siya, isang tunog na puno ng bigat. Oo, pag-amin niya, ang kanyang boses ay mahina. Alam ko, isang katahimikan ang muling namayani. Para kay Hiraya, ang simpleng pag-amin na iyon ay isang dagok. Ang lahat ng kanyang tiniis, ang bawat luhang pumatak, ang bawat piraso ng kanyang dignidad na nidyurakan, lahat ay parte pala ng isang mas malaking plano. Isang plano na hindi niya lubos na alam. Bakit? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang buong katotohanan, Gideon? Bakit kailangan kong pagdaanan ang lahat ng yon? May bahid ng panunumbat sa kanyang tono, ngunit sa ilalim nito ay ang sakit ng isang taong pakiramdam ay nagamit. Ginawa mo ba akong pain, Gideon? Hinawakan ni Gideon ang preno at marahang itinigil ang sasakyan sa isang tahimik na gilid ng daan sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Pinatay niya ang makina. Sa biglaang katahimikan, ang kanilang mga paghinga ay tila lumakas. Humarap siya ng buo kay Hiraya. Hinawakan niya ang mga kamay nito, mga kamay na kanina lang ay nagpupunas ng sahig. Hiraya, mahal ko, tumingin ka sa akin. Pakiusap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Hindi. Hinding-hindi kita gagawing pain. Ikaw ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Mas gugustuhin kong mawala ang lahat ng pinaghirapan ko kaysa hayaang mapahamak ka. Pero hinayaan mo akong masaktan. Mahinang sagot ni Hiraya, ang mga luha ay muling nagbabadyang tumulo. Oo, sabi ni Gideon, at isang butil ng luha ang pumatak mula sa sarili niyang mga mata. At iyon ang desisyon na habang buhay kong pagsisisihan. Habang pinapanood kita sa screen kanina, Hiraya, bawat panlalait nila sa'yo ay parang isang saksak sa puso ko. Gustong-gusto ko nang tumakbo papasok at ilayo ka doon, pero huminga siya ng malalim, naghahanap ng tamang mga salita. Kailangan kong malaman kung ang babaeng sumira sa aking ama ay parehong halimaw pa rin. Kailangan kong makita kung ang mga taong makakasosyo ko ay katulad din niya. Kung sinabi ko sa iyo ang lahat,
Baka hindi maging totoo ang mga reaksyon mo. Baka makita nila sa mga mata mo na may alam ka. Kailangan kong protektahan ang plano para mabigyan ng hustisya ang tatay ko. Tinitigan ni Hiraya ang kanyang asawa. Nakita niya ang bigat ng nakaraan sa mga balikat nito. Nakita niya ang batang Gideon na nangako sa sarili na ipaghihiganti ang kanyang ama. At naunawaan niya, ang sakit ay naroon pa rin, ngunit unti-unti itong napapalitan ng isang mas malalim na pangunawa. Ang hair clip, bulong ni Hiraya. Kaya pala ganoon na lang ang reaksyon niya. Tumango si Gideon. Ang huling piraso ng palaisipan na hindi ko inaasahan. Iyon ang nagpatunay sa lahat. Inabot ni Gideon ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Hiraya. Patawarin mo ako, mahal ko, sabi niya muli. Patawarin mo ako kung sa tingin mo ay ginamit kita. Pero ang totoo, ginamit ko ang iyong lakas, ang iyong kabutihan. Dahil alam kong kahit anong gawin nila, kahit gaano kanila yurakan, ang liwanag mo ay hindi nila kayang patayin. At iyon ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na tapusin ang laban na ito. Ang mga salita ni Gideon ay parang isang balsamo na humilom sa mga sugat sa puso ni Hiraya. Hindi siya ginawang pain. Siya ay ginawang sandata. Isang sandata ng kabutihan laban sa kasamaan. Napagtanto niya na sa gabing iyon, hindi lamang niya tinulungan si Gideon, natuklasan din niya ang sarili niyang lakas. Ang lakas na magtiis, ang lakas na magpatawad, at ang lakas na tumayo muli. Dahan-dahan, tumango si Hiraya. Naiintindihan ko, sabi niya. Hinila siya ni Gideon palapit at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pasasalamat, pagsisisi, at higit sa lahat, isang pagmamahal na mas lalong tumibay dahil sa mga pagsubok. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng ilang minuto. Sa ilalim ng puno ng akasya, dalawang kaluluwang muling naghilom. Nang sa wakay ay maghiwalay sila, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. So, ano nang mangyayari ngayon? Tanong niya. Ang Lazaro Prime Holdings ay nawala ng isang malaking kontrata. Isang ngiti rin ang gumuhit sa mukha ni Gideon, isang tunay at magaan na ngiti sa unang pagkakataon sa gabing iyon. Ang Lazaro Prime Holdings ay maaaring nawalan ng pera, sabi niya, habang muling pinaaandar ang sasakyan at nagsimulang magmaneho pauwi. Pero ngayong gabi, nabawi nito ang kanyang kaluluwa. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang malakas na alon na nilikha ng mga pangyayari sa Hacienda de las Estrellas. Gaya ng inaasahan, ang kwento ay kumalat na parang apoy sa mundo ng pagnenegosyo. Ang video ng pagbubunyag ni Gideon na kinunan ng maraming bisita ay naging viral sa mga pribadong grupo. Ang pangalan ni Amara Sandoval ay gumuho at ang kanyang kumpanya ay unti-unting bumagsak habang ang mga kasosyo nito ay isa-isang lumalayo. Ang iba pang mga negosyanteng sangkot sa gabi ng kahihiyan ay nakaranas din ng hagupit sa kanilang reputasyon. Sa kabilang banda, ang ginawa ni Gideon Lazaro ay lumikha ng isang malaking debate. May mga nagsabing isa siyang henyo sa kanyang diskarte. Mayroon ding mga nagsabing masyado siyang mapusok at isinakripisyo niya ang isang malaking oportunidad. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, isang bagay ang naging malinaw. Nagtakda siya ng isang bagong pamantayan. Isang mensahe na ang integridad ay hindi isang bagay na maaring ipagpalit. Dahil dito, sa halip na bumagsak, ang Lazaro Prime Holdings ay nakakuha ng bagong uri ng respeto. Mga bagong imbitasyon para sa partnership ang nagsidatingan, hindi mula sa mga buwitreng negosyante, kundi mula sa mga kumpanyang may matatag na pundasyon at may kaparehong prinsipyo. Nawalan man sila ng isang malaking kontrata, nagbukas naman ito ng mga pinto patungo sa mas makabuluhang pagsasamahan. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi nangyari sa mga boardroom, kundi sa loob ng tahanan ni Gideon at Hiraya.
Hindi na lamang si Hiraya ang tahimik na asawa na sumusuporta mula sa likod. Ang mga pangyayari sa gabing iyon ay gumising sa isang lakas sa loob niya na hindi niya alam na taglay niya. Ngayon, aktibo na siyang nakikilahok sa mga usapin, hindi bilang isang simpleng may bahay, kundi bilang isang tunay na katuwang. Ang kanyang boses, na puno ng habag at matalas na pangunawa sa tao, ay naging isang mahalagang gabay para kay Gideon. Isang hapon, ilang linggo matapos ang insidente, nakatayo silang dalawa sa isang bakanteng opisina sa isa sa mga gusali ni Gideon. Mula sa bintana, tanaw nila ang abalang lungsod sa ibaba. "Sigurado ka na ba dito, mahal ko?" tanong ni Gideon habang nakatingin sa espasyo. Ngumiti si Hiraya. "Mas sigurado pa ako kaysa dati," sagot niya. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang folder na may nakasulat na Linos Sampaguita Foundation. Ito ang kanilang bagong proyekto, isang ideya na nagsimula sa puso ni Hiraya. Isang pundasyon na tutulong sa mga maliliit na negosyante na may magagandang ideya ngunit walang sapat na puhunan. Mga taong katulad ng ama ni Gideon na madaling mabiktima ng mga mandaragit tulad ni Amara. Ito ang kanilang paraan upang bigyan ng bagong kahulugan ang sakit ng nakaraan at gawin itong isang binhi ng pag-asa. Lumapit si Gideon sa kanya at niyakap siya mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ni Hiraya at sabay nilang pinagmasdan ang kanilang bagong simula. "Ipinagmamalaki ka ni Papa," bulong ni Gideon. "Alam ko, mula sa kung nasaan man siya ngayon." Nakangiti siya. Nakangiti siya sa ating dalawa. Pagtatama ni Hiraya habang hinahawakan ang mga kamay ng kanyang asawa. Kinagabihan, sa kanilang balkonahe, habang pinapanood nila ang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, may inilabas si Gideon mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, kumislap sa ilalim ng papalubog na araw ang isang pamilyar na bagay. Ang lumang silver hair clip, ngunit hindi na ito kupas. Maingat itong nilinis, pinakintab, at ang munting bulaklak ng sampagita sa gitna ay tila nabigyan ng bagong buhay. Mukha itong bago, ngunit dala pa rin nito ang init at alaala ng nakaraan. "Para sa pinakamatapang na babaeng kilala ko," sabi ni Gideon, habang marhan niyang inilalagay ang hair clip sa buhok ni Hiraya. Napaluha si Hiraya, ngunit ngayon, ang kanyang mga luha ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa purong kaligayahan. Hinaplos niya ang hair clip. Ito ay hindi na lamang isang alaala ng kanyang ama o isang trigger ng masamang karanasan. Ngayon, isa na itong simbolo ng kanyang katatagan, ng kanilang paglalakbay, at ng kanilang tagumpay. Niyakap niya ng mahigpit si Gideon. Dito, sa yakap ng isa't isa, habang ang araw ay nagpapaalam, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng lahat. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng salapi sa bangko o sa taas ng mga gusawong gusaling pag-aari mo. Hindi ito nakikita sa kislap ng alahas o sa tatak ng damit. Ang tunay na yaman ay nasa dignidad na ipinaglalaban mo sa prinsipyong hindi mo isinusuko. At higit sa lahat, sa pag-ibig na nagbibigay sa iyo ng lakas na harapin ang anumang dilim. Dahil alam mong sa huli, may isang taong sasalubong sa iyo, handang maging liwanag mo. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Gideon. Isang paglalakbay ng puso na nagpapatunay na ang tunay na yaman ay matatagpuan sa dignidad at pagmamahal. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata. Bawat salitang aking isinulat ay may kasamang dalangin na sana'y umantig ito sa inyong mga puso, na sana'y naramdaman ninyo ang bawat sakit, bawat pag-asa, at bawat tagumpay ng ating mga bida. Habang binubuo ko ang mundo ni Hiraya at Gideon, hindi ko lamang layunin na lumikha ng isang simpleng kwento ng pag-ibig, kundi isang salamin
na nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang katotohanan na sa likod ng bawat uniforme, sa likod ng bawat katayuan sa buhay, ay mayroong isang pusong nasasaktan, nangangarap, at naghahanap ng respeto. Ito ay isang kwento tungkol sa lakas na matatagpuan sa kahinahunan, sa kapangyarihan ng pagpapatawad, at sa pag-asang kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may darating na liwanag. Naway baunin po natin ang aral na ang pagtrato natin sa ating kapwa ang siyang tunay na sumusukat sa ating pagkatao. Ang inyong mga komento, ang inyong mga reaksyon, at ang bawat minutong inilaan ninyo sa pakikinig ang siyang nagbibigay buhay at inspirasyon sa aming mga likha. Kaya't inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin. Aling bahagi po ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong babaunin? Ang inyong boses ay musika sa aming pandinig. Hanggang sa ating muling pagkikita sa panibagong paglalakbay, mula sa akin na inyong tagapaglingkod at manunulat, isang mahigpit na yakap at taos-pusong pasasalamat.